Let's have question number 18, mga kababayan, no? Which statement best differentiates the two approaches, no? A, Tabas model is top-down, while Tyler's is grassroots. B, Tabas model is inductive, while Tyler's is deductive. C, both Taba and Tyler emphasize the evaluation as the first step. Or letter D, Tyler's model considers the teacher as a curriculum initiator, while Taba considers administrator, no? Sabi dito, no? Ibang bell ang tutunog sa board exam. Sign na time's up na daw, no? Coach John, nag-photo op po tayo mamaya. Sige po, ang gagawin ko po mamaya, aalisin ko po yung slide. Pagkatapos po ng session natin, alisin ko po yung slide para po full na face ko ang makikita. Then selfiehan nyo na lang po, no? Ayan, kapag pinost ko po yung PDF, paki-comment po yung mga picture nyo para po at least may memories din po ako sa inyo. Huy! No, talaga naman. Alright, no? Sige. Ay, in fairness sa mga taong bayan, ha? Aba, parang di na nahihirapan dito. Okay, sige po, no? Naalala ko po nung ako po yung nag-board exam din, no? Parang sabi ko, ang daming curriculum models talaga na minemorize ko po. Sobrang dami po, no? Until such time na umabot talaga sa punto na, ay, na-mental block talaga ako. Parang papunta na lang po kami dun sa testing center. Nagre-review pa ako. Na-mental block ako. Sabi ko, hala, wala akong maalala dito sa mga curriculum development models. Hanggang sa alam niyo po, nung binuksan ko, Taba and Tyler. No, thank God, thank the good Lord. Nung nag-test po kami, Taba and Tyler lang talaga yung lumitaw, no? So, sila lang po si pinaka-prominent, okay? Alright, okay, ayan. Which best differentiates the two approaches? Ang sagot po natin dyan ay letter B, Tabas model is inductive, while Tyler's is deductive. Tumpak. Dahil sabi nga po natin, nung nakaraan po natin pagkikita, pag sinabi po nating Tabas model, lagi po yung nag-uumpisa sa diagnosis of needs. Lagi pong nag-uumpisa sa needs ng bata. Ibig sabihin, binabatay po natin yung curriculum sa pangangailangan ng estudyante. No? Kapag sinabi naman po nating Tyler's curriculum, nag-uumpisa po tayo sa objectives ng eskwelahan, sa objectives ng Department of Education, sa objectives ng institution. No? So ulitin ko lang, kapag Taba, needs ng bata ang basihan. Kapag Tyler, objectives ng paaralan ang basihan. Kung mapapansin po natin dito, si letter A, bakit siya mali? Sabi niya, top-down approach daw si Taba. Pero hindi eh. Kapag sinabi natin Taba, nag-umpisa siya kay estudyante na nasa baba, no? Tapos, tapos pupunta siya sa taas. So, grassroots approach po itong si Taba. Okay po. So, kaya mali si letter A. Si letter C, both Taba and Tyler emphasize evaluation as the first step. Hindi pa evaluation, no? Assessment muna. Yung isa nga, objectives pa eh. So, hindi po tama si letter C. Sa letter D, Tyler's model considers the teacher as curriculum initiator. And nakita nga po natin, sa Tyler's model, no, sino po ba yung nagpo-formulate ng objectives? Di po ba yung diba? So administrator yung gumagalaw kay Tyler. Dito po sa Taba, si teacher yung mataba, no? Si teacher yung mataba, si teacher yung nagda-diagnose ng needs, siya din po yung susulat ng curriculum. So in here, teacher as the curriculum initiator, Taba po dapat yung sagot. So ano po sagot natin? Letter B. Taba's model is inductive and Tyler's model is deductive. Kung sinabi po natin inductive, no? Si Taba, okay, ang format po niya, from what? From specific to general, okay? The specific needs of the children to a general curriculum. Okay po? Alright, so back. Let's proceed. Okay, dito na po tayo sa question number 19. The teaching of Araling Panlipunan is anchored on promoting civic competence through an integrative approach. Which of the following best explains this approach? A, it focuses only on history as the foundation of civic competence. B, it integrates different fields of the social sciences. C, it emphasizes rote memorization of civic laws and policies. Or letter D, it isolates each social science discipline to strengthen specialized knowledge. No? Ulitin ko lang po, the teaching of Araling Panlipunan is anchored on promoting civic competence. By the way, baka itanong to, so dapat sure po, dapat ready po kayo. No? Bakit po? Dahil ito po yung most recent curriculum ng basic education sa Araling Panlipunan. Ang pinaka-goal niya, number 1, ay yung ito po yung civic competence. Okay po? Alright, civic competence. Ayan na nga. Alright. Okay. Ang dami sumasagot ng B.
Okay po, no? Okay, sige. Tama naman, no? The teaching of Araling Panlipunan is anchored on promoting civic competence sa paanong paraan through an integrative approach. Pag sinabi po natin integrative approach, of course, ini-integrate po natin ang lahat ng disiplina, no? We have too many disciplines in the social sciences, history, economics, politics, socio-cultural anthropology, sociology, and many more. So, dapat daw po integrated. Anong sagot? It's letter B. Alright. Alright, ladies and gentlemen, no? So, ang letter A, nakafocus lang daw sa kasaysayan. Wrong po yun, no? It emphasizes rote memorization. Hindi rin po because we are more of constructivists. Letter D, it isolates each social science discipline. Isolates, pinaghihiwa-hiwalay. Hindi po, mga kababayan, no? So, dito po sa Araling Panlipunan, integrative. Maski yung formulation ng ating mga questions sa board exam, integrative. Makita mo, economics yan, pero may sociology. Makita mo, politics yan, pero may history. Ganun po siya talaga, no? Alright, let's have our... So, by the way, as I mentioned, this is the very description of the new Araling Panlipunan curriculum of our matatag curriculum. Diba, tatandaan din po natin sa anong grade levels na lang po kasi tinuturo, no? Ang ating Araling Panlipunan sa grades number 4 to 10. Dahil ang grades 1 to 3 ay tinatawag na po nating makabansa. Ulitin ko, no? Grades 1 to 3, makabansa. Grades 4 to 10, Araling Panlipunan, no? At halos same lang naman po yung framework na ginamit, no? Para kumbaga mas finortify lang yung integration ng mga subjects, no? Sabi ni Sir Nathaniel, Major, be good talaga po, no? Yun po yung ating pinapanalangin talaga. Sa puntong ito, I feel we did our best already. I guess we did more than enough, mga kababayan, no? In view of our preparation. Sobrang more than enough na po ang ginawa natin. Ang tanging hinihilang na lang po natin ngayon ay yung maging good talaga yung major natin. Ipagdasal natin na talagang hindi masyadong pinakahirapan, no? At sana nag-ulit yung mga tanong. That's it. All right? Let's proceed. Question number 20. In delivering the essential lesson, the facilitator may use either the teacher's video lecture or available videos that can be downloaded from an online source. What is the difference between the teacher's video lecture and the downloaded video lecture? A, the teacher's video lecture is less attractive than the downloaded video lecture. B, the teacher's video is synchronous while the downloaded video is asynchronous. C, the teacher's video is usually longer than the downloaded video lecture. Or letter D, the teacher's video lecture is more contextualized but downloaded video lecture is more structured and organized. Okay? Sige. Alright. Isang A naman dyan to. A talaga, A. O, diba? Inihiling lang na maulit ng nagtanong. Okay. Sige po. Alright. May mga sumasagot po ng B. May sumasagot ng D. Interesting, no? Ladies and gentlemen, this is an actual board exam question. No? Huwag mo kayong papalit to. Actual boards po ito. Okay? Sige. So, ang tamang sagot po natin dito, parang kumbaga, anong batayan ng pinagkaiba ng video na ginawa ni teacher at ng video na dinownload mo lang? Una sa lahat, letter A, a teacher's video lecture is less attractive. Ano yun, no? Porket ikaw yung gumawa, mas hindi na maganda. Hindi nga, minsan mas maganda pa yung gawa natin, di ba? Alright. Next, letter C, the teacher's video lecture is usually longer than the downloaded video lecture. Hindi mo masasabi, dear. Hindi mo masasabi, dear. No, halimbawa, magda-download ka ng DepEd TV, 1 hour yun, no? Tapos yung teacher's video lecture, 3 minutes lang. Hindi mo masasabi. Hindi po basis yung pagiging attractive, hindi din basis yung number of minutes. Is it B or D? Sabi daw mahaba daw kasi yung D. But if you will look at it, ladies and gentlemen, alin na nagme-make sense? The teacher's video is synchronous, while the downloaded video is asynchronous. Anong ibig sabihin ng synchronous? Happening at the same time, no? Happening in the same place, happening in the same time. Yun po yung synchronous. Kapag po asynchronous, no? Happening at different times. Pero di ba kapag halimbawa nagbigay ng video si teacher, hindi po ba asynchronous din? Kasi pwedeng mapanood ng bata sa own pacing niya. Di ba? Ganun po yun. Minsan naman, yung downloaded video, yan yung gagamitin mo sa synchronous. No? While you are in the same classroom, while you are in the same online meeting room, you're playing a video, nagiging synchronous din yung downloaded video. So, hindi po batayan yung synchronous, asynchronous. No? Ano po ang tamang sagot dito? Ang tamang sagot po natin dito is letter D. The teacher's video lecture is more contextualized, but the downloaded video lecture is more structured and organized. Okay? Okay? Mga kababayan, bakit ho, no? Parang yun po yung pinagkaiba no? Ang OA mag-discuss talaga, no? Ang OA. Parang hindi pa gabi. Yun yung pinagkaiba talaga, no? Yun yung pinagkatalaga po. Yun po yung pinagkaiba. Parang kung halimbawa, kung magtuturo ako ng world history, no?
The thing is, halimbawa, world history, pwede ka naman mag-download na lang kay, kanino ba yon, yung World Crash Course, no? Yung kay John Green, di ba? Napanood nyo na po ba yon? Mas structured, mas organized, no? Talagang i-discuss niya per period of history, no? Pero bakit hindi ko siya ginagamit? Kasi, no, hindi po siya nasasabi o hindi po siya nagde-deliver in the context of a Filipino. Hindi rin po siya nagde-deliver sa kontekstong madaling maintindihan ng bata. So it entails, nagagawa pa ako ng sarili kong video o kukuha pa ako o hihiram pa ako ng video ginawa ng mga kapwa ko guro dito sa Pilipinas kasi mas contextualisado yon, no? Para kumbaga, yes, parehas namin pinag-aaralan ng kasaysayan. Parehas na yung video ni John Green tsaka yung video na gagawin ko, it's about history, yes, no? His video may be more organized, but my video is more contextualized. Ibig sabihin, mas fit sa mga Filipino students ko, mas fit ang language, mas fit ang content dun sa alam kong kailangan at kaya lang nila. Okay? So the correct answer is letter D. Alright.